si Tito Soto, sabi niya, ang reaksyon niya ay, yes, he was there. The idea was brought up by the speaker daw. At yun ang mahirap. Ito, exact word sabi niya sa isang ang response ay, yun ang mahirap sa lipat kwento, hindi kompleto. I simply said, I will ask my colleagues what they think of the idea. So yun ang sinasabi po ni then Senate President Tito Soto. And si Ping Lacson naman, sir, Senator Ping, sabi niya, said it's a lie. But you said, sir, that you would name your source if the story was denied. If the story was denied, hindi naman dinideny ni Senate President, dating Senate President Soto, no? At saka, I also want to tell you and inform the public, hindi lang ako ang pinagsabihan ng source. Oh. No, siyam kami. Bali siyam kami. Na kasama doon isang incumbent congressman, isang incumbent governor, no, at mga private people na, private sector. I mean, mga taga-private sector, mga businessmen or professionals, no? At kaya naman ako nagsumulat nung column ko at after that, na-interview nga ako. Ang tingin ko kasi, bakit kami, hindi lang ako, bakit kami pagsasabihan o pagsisiwalatan ng ganoong impormasyon kung yun ay private, kung basta confidential, di ba? Na huwag sanang ipapublicize. At wala naman nagsabi, hindi naman sinabi na huwag kong ibubunyag o huwag kong isusulat. Alam naman nung kausap ko na ako'y manunulat, meron akong column sa Manila Standard at paminsan-minsan ako'y na-i-interview. No? So, I took the liberty of writing about it. And aside from that, I confirmed it with 3 other congressmen, no? Na wala doon sa meeting na yon. Wala sa meeting na yon. Yung 3 congressmen na kausap ko, kinonfirm na kumakalat na yung usap-usapan na yon sa loob ng Congress, ng lower house, no? At kung matatandaan mo, Lord, months ago, I think 4 January yata pa yon, si Deputy Speaker Ronnie Puno, tinropose niya openly na magkaroon ng pero yung kanya ay constitutional convention, di ba? Magkaroon daw ng halalan para sa delegates to the constitutional convention at palitan na or amyendahan ang kasalukuyang saligang batas.